Inihayag ng Citizens Crime Watch na may malaking epekto sa ekonomiya ng bansa ang insidente ng mga pagdukot at pagpatay ng isang negosyante sa bansa. Dahil sa krimen na ito, posibleng maraming mamumuhunan ang matakot at hindi na maglagak ng puhunan sa bansa. Narito ang balita ni Verhil Parba. Natagpuan na kamakailan ang dinukot na Filipino-Chinese business tycoon na si Anson Ke kasama ang driver nitong si Armani Pabilio. Yun nga lang, wala ng buhay nang matagpuan ang dalawa sa Rodriguez Rizal nito lamang Miyerkules ng Abril 9. Sa kabila rin ito ng pagbibigay ng ransom money ng pamilya ng biktima sa mga sospek. Ang insidente naman na ito ay may malaking epekto sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa chairman ng Citizens Crime Watch na si Attorney Ferdinand Topacio, magdudulot ito ng chilling effect sa ibang mga mamumuhunang negosyante sa bansa dahil may malaking banta sa kanilang seguridad. Malaki po ang pinsala po niyan sa ating ekonomiya sapagkat kung ang isang taong katulad po ni Ginoong Anson Ke ay maaring madukot, siya po ay may sariling sasakyan, may driver, at siya po naman ay hindi pumupunta sa mga lugar na sasabihin nating mga peligroso. Ngunit gayon pa man siya ay nadukot, pinatutubos at napatay pa kasama ang kanyang driver na nadamay, paano pa po kaya ang mga pangkaraniwang mga mamamayan? Ang pagtaas-anya ng kriminalidad sa bansa ay masasalamin din sa uri ng pamumuno ng isang lider. Dahil kung ang lider anya ay may paninindigan sa batas, makikita raw ito pati sa mga mismong mamamayan. Alam niyo po ang dahilan niyan kung bakit tumataas po ang kriminalidad sa atin sapagkat ang leadership po ng kahit anong bansa ay by example. Kapag ang leader po ay mahigpit, matigas, talagang pinatutupad ang batas laban sa mga krimen, susunod po yan, may subliminal effect po yan. At sa mga mamamayan, katulad po ngayon, ako ay nasa Singapore. At dito po sa Singapore, kahit maiwanan nyo yung kahit anong gamit ninyo, ako po ay nakalaglag ng wallet, ngayon lang dito. Ibinalik po kagad nung nakakuha, hinabol pa ako. At dito po, kahit alas 2, alas 3 ng madaling araw, maglakad kayo, wala pong gagalaw sa inyo. Kahit kayo babae, kahit kayo mag-isa, kahit kayo bata, wala pong gagalaw dito. Yan po ang ehemplo po ng leadership, ng isang leadership na matibay at malakas. Dagdag pa ni Topacio na ang pamahalaan ay naging perfect example ngayon sa paglabag ng saligang batas, kaya di katakataka na laganap ang krimen kahit saan. Ngayon po, yung mga tao na nagsisilbi sa ating pamahalaan ay nakikita nyo po kung paano abusuhin, kung paano po ang mga pulis natin. Katulad ni General Torre ay basta na lamang ng sisira na mga private property. Nakita po natin yan dun sa raid sa Kingdom of Jesus Christ. Nakita po natin yung pag-aresto nila ng walang warrant kay dating Pangulong Duterte. Ngayon po, yung mismong hepe ng pulis, ginajustify yung paggamit ng droga. Hindi daw addict kahit gumagamit ng droga. So lahat po yung mga factors na yan, nagtitrickle down po sa mentalidad ng mga tao. At nakikita po nila na hindi na pala pinapatupad ang batas. It has become a lawless society. Kaugnay nito, hindi rin maiiwasan ni Topacio na maikumpara ang kapanahunan ng dating Pangulong Duterte kung saan takot ang mga masasamang loob, maging ang mga gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga. Alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nakita naman po natin, dahil po sa kanilang pananaw ng mga tao na mahigpit po ang pagpapatupad ng batas, umayos po yung mga mamamayan. Ang daming yung mga simpleng user, di naman yung mga pusher, di naman yung mga drug lord, ang sumurrender at kusang loob na nagparehab para lamang sila ay makaiwas sa tinitingnan ng mga consequences sapagkat talagang hinuhuli. At nakikita po natin yung mga tinutugis po talaga, yung mga big-time drug lords, yung mga pusher sa kanilang mga lugar. Kahit sila ay mga nasa gobyerno o matataas ang posisyon, hindi po natatakot na sila po ay idemanda. Paalala naman ni Topacio na kung magtutuloy-tuloy ang ganitong insidente ng pagdukot at pagpatay sa mga negosyante, tiyak anyang mawawalan ng mga mamumuhunan na nais magnegosyo sa Pilipinas at hihina ang ekonomiya ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Verhil Parba, SMNI News.